Unang beses siyang maligo sa public bath. Dahil hindi niya alam gamitin ang electronic lock, na-activate niya ang alarma. Nakita ng tagapangasiwa kung gaano siya katanga. Sabi nito sa kanya na mag-ingat at huwag masira ang mga gamit. Pero pagkaupo pa lang ng tagapangasiwa, narinig na naman niya ang alarma. Akma na siyang magsisigaw. Nang makita niya ang lalaki na puno ng tato pagkahubad nito, natigilan siya sa takot at nanginginig. Hindi na rin siya nakapagsalita. Yun, unang beses ko yung gamitin. Pasensya na po. Kasi sa underworld ng Korea, may isang hindi nasusulat na batas. Mas maraming tato sa katawan. Mas nakakatakot ang disenyo. Mas mataas ang posisyon sa mundo ng krimen. Ganon din, natigilan dahil sa mga tato niya. Pati na rin ang campus bully na si Daling at ang mga kagang niyang mga rebelde. Nang makita ni Daling ang babaeng lihim niyang iniibig, si Haiju, nakasama si Tesep na naglalakad at kumakain sa mga karinderya. Sumabog ang kanyang galit. Walang ano-ano'y sinugod niya si Tesep at sinipa ito hanggang sa mapahiga. Walang pag-aalinlangan si Daling. Hinayla niya si Tesep papunta sa isang abandonadong bodega. Sinapak at sinipa siya ng mga basagulero. Oy! Sa itsura mong iyan, aasahan mong magugustuhan ka niya. May mali yata ang inyong pagkakaintindi. Mali. Ayaw pa umamin. Kahit paulit-ulit na sinasaktan si Tesep, hindi siya lumaban. Pinilit lang niyang takpan ang ulo niya gamit ang mga braso. Tigilan niyo na, huwag na kayong manakit. Sabi ko, tigilan niyo na. Napagod na ang mga basagulero. Nang dahil sa pagsabunutan, may napunit na damit ni Taejep, at nakita ang buong likod niya, pati ang buong katawan na puno ng tatang dragon. Ang mga hambog na to. Nabuhay na ng mahigit 20 taon. Wala pa akong nakitang ganito kalaking eksena. Parang naistatwa kaming lahat sa takot, ni hindi makahinga. Natatakot kaming magalit ang isang ito. Tahimik na inayos ni Tesep ang damit niyang napunit. Umalis siya ng walang imik. Pero sino ba ang mag-aakala na ang taong ito na ngayon ay hindi lumalaban? Isang lalaking mukhang takot na takot. 10 taon na ang nakararaan, siya ang hari ng mga gangster. Gamit lamang ang kanyang mga kamao. Nag-isa niyang nasakop ang teritoryo ng mga lokal na gang. Lalo na kapag nakainom na siya. Mas lalo siyang nagiging agresibo at mabangis. Walang pakundangan ang kanyang mga pagsuntok sa huling matinding pag-aaway. Dahil sa kalasinggan, nawalan siya ng kontrol. Nawalan siya ng pag-iisip. Ginantihan niya ang isang armadong basagulero gamit ang kutsilyo. At malubhang nasugatan din ang 5 iba pa. Dahil dito, nahatulan siya ng pagpatay dahil sa kapabayaan at nabilanggo. Ang pinakamahalagang 10 taon ng kanyang kabataan ay ginugol sa loob ng kulungan. Sa mahabang panahong pagkabilanggo, parang ibang tao na si Taejep, ang nanay ni Diakya, ang basagulero na hindi sinasadyang napatay niya, ay dumalaw sa kanya hindi nagtagal matapos siyang makulong. Akala ni Taejep, maghihiganti ito sa kanya, at gustong-gusto siyang patayin. Ngunit laking gulat niya nang, hindi siya sinisi ni Diakya, bagkos ay pinatawad pa siya nito. At itinuring pa siyang anak na lalaki. Binilhan siya ng isang notebook, nais niyang magsisi siya sa loob ng kulungan, at magbagong buhay. Isulat ang mga payo sa sarili at ang mga bagay na gusto niyang gawin sa hinaharap. Ang pag-ibig at pagpapatawad ng ina na higit pa sa galit, ay lubos na nakaantig kay Taejep, at nagpawala ng kanyang mabibigat na pasan. At nagbigay din ito sa kanya ng pag-asa para sa buhay niya pagkalabas ng kulungan. Nagsikap siyang baguhin ang sarili habang nasa kulungan. Natuto siyang kontrolin ang kanyang pagkairita. Natuto siyang maging mahinahon. Ang notebook na iyon, ang naging liwanag sa madilim niyang mga araw. Pinahalagahan niya ito ng husto. Puno iyon ng mga bagay na gusto niyang gawin pagkalabas ng kulungan. Mahigpit niyang isinulat sa pahinang pamagat ang 3 pangako. Hindi na siya iinom ulit. Pagkatapos ng 10 taon, sa wakas, nakalaya na si Taejep dahil sa parole. Sumakay siya ng sasakyan pauwi sa kanyang pamilyar na bayan. Ang mundo sa labas, para sa kanya, ay ibang-iba na. 10 taon ay sapat na para magbago ang lahat. Ano kaya ang gagawin ko sa buhay ko? Ang una niyang naisip ay dalawin si Diakya. Ngunit pagdating niya sa Sunflower Restaurant na pinamamahalaan ni Diakya, ang anak lamang ni Diakya na si Haiju ang naroon.
Pinagmasdan siya ni Haiju, at sinabing masyadong mabango ang amoy ni Tesep. Nahiya siya rito. Kaya nagpas siyang maligo muna sa paliguan para mawala ang amoy kulungan. Isa rin ito sa mga nais niyang matupad na nakasulat sa kanyang notebook. Ngunit, ang 10 taon niyang pagkabilanggo ay nagdulot na ng matinding pagkakahiwalay niya sa realidad ng lipunan. Ang ordinaryong electronic locker sa paliguan ay tila bago at kakaiba sa kanyang paningin. Hindi niya nga alam kung paano gamitin ang locker na iyon. Dahil sa mahiyain siya, ay hindi na siya nakapagsamang humingi ng tulong sa iba. Paulit-ulit lang nasusubukan. Ang paulit-ulit niyang pagbukas at pagsara ng pinto ng cabinet, ay nakapagdulot ng inis sa waiter na lalaki. Manong, huwag mo nang paulit-ulit na laruin yan. Iyon ay isang sensitibong high-tech na sensor. Hay nako, masisira yan. Yun po, hindi ko na po laruin. Pasensya na po. Basta alam mo na, kung si Taejek noon, baka matagal na siyang magaang mukha, para ng baboy. Pero ang Taejek ngayon ay mukhang sunod sa Niren. Halatang madaling mapaglaruan. Nang marinig ulit ng binata ang pagbukas-sara ni Taejek ng pinto ng aparador, sumabog na ang galit niya. Bumalik siya nang nagmumura. Handa na akong bigyan siya ng leksyon, ang walang alam na probinsyano. Pero nang makalapit siya, at nakita niya ang mga tato ni Taejek na buong katawan pagkatapos nitong habarin ng damit, hindi na nakapagsalita pa ang binata. Natulala na lang siya sa takot at nanginginig. Yun, hindi ko pa talaga nagagamit dati. Pasensya na, mahinang sabi lang ni Taejek. Pagkatapos maligo at magsipilyo, binisita ni Tesek si Changmo, ang dating kasamahan niya, sa pag-uwi niya. Kanina lang ay galit na galit si Changmo sa pagsaway sa mga tauhan niya. Ngunit nang makita niya si Tesek, para siyang nakakita ng multo. Pero agad din siyang yumuko. At nagmano't nagpakumbaba sa pagbati. Tesek, anong oras ka lumabas? Ngayong umaga ako lumabas. Bakit hindi mo ako tinawagan para sunduin kita? Pagkatapos ng kaunting usapan, bumisita ulit si Tesek sa isa pa niyang kapatid na si Yangki. Si Yangki ay nagpakita rin ng paggalang. Ngunit, hindi mahirap mapansin sa kanilang mga mata. Hindi iyon paggalang. Higit pa sa pag-iingat at takot. Natatakot na baka agawin ni Taejek ang teritoryo nila kapag bumalik ito. Nang makalayo na si Taejek, di napigilan ni Yangki ang pagmumura. Gago. Ano man ang gawin ko, huwag niyo akong pakikialaman. Hayaan niyo akong manatili dito. Nagsisinungaling. Pinabantayan pa nga niya kay Taejek ang mga tauhan niya, para malaman kung totoong gustong agawin nito ang teritoryo niya. Pagsapit ng gabi, si Taejek, dala ang simpleng bagahe. Muli siyang naglakad, medyo paika-ika. Bumalik siya sa Sunflower Hotel. Sa pagkakataong ito, sa wakas, nakita na niya si Desi. Tuwang-tuwa si Desi nang makita si Tesek. Hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Agad niya itong hinayla at kinausap ng may pag-aalala. Patanjin nga. Magandang araw po. Ikaw na bata ka. Siguradong maraming pinagdaanan. Kumain ka na ba? Sa loob ng maraming taon, matagal na niyang itinuring si Taejek na parang anak niya. Agad niyang isinara ang pinto ng kanyang tindahan. At naghanda ng masaganang salo-salo para kay Taejek. Kinuha niya ang pinakamagagandang sangkap sa kanyang tindahan. At siya mismo ang nagbalot ng inihaw na karne gamit ang lettuce. Kaharap ang kanyang anak na si Haiju. Subuan si Taejek. Pinagmamasdan ni Haiju ang pangyayaring iyon. Nainggit siya ng husto. Bihira niya lang makita ang kanyang ina na ganoon kasaya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang kabait ang kanyang ina sa estrangherong lalaking iyon. Unang beses na nadama ni Taejek ang pagmamahal ng ina. Kahit na nahihirapan siyang lunukin dahil sa puno ang bibig ay ayaw niyang iluwa. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Haiju si Taejek sa kwarto para magpahinga. Dahil sa pagod, nakatulog siya ng mahimbing hanggang umaga. Kinaumagahan, nagpunta si Taejek sa presinto ng bayan para mag-report. Nagpuno ng mga papeles. Hindi niya inaasahan na ang pulis na sumalubong sa kanya, si Junggo, ay kaklase niya pala noong high school. Oy, hindi mo na ba ako natatandaan? Oy, hindi ba lagi mo akong inaapi noon?
Nag-aalala si Junggo na baka bumalik ang ugali ni Tae-sik kapag bumalik na ito, at magkagulo ulit, kaya pinayuhan niya itong umalis na. Pero taimtim na nangako si Tae-sik sa kanya, na nagbago na raw siya, at hindi na niya uulitin ang mga nagawa niya noon. Gusto na lang daw niyang mamuhay ng tahimik at matuwid, para lubos na makapagpaalam sa nakaraan. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay ang pagtanggal ng mga tattoo niya. Sa pananaw niya, simbolo iyon ng pagiging gangster, at ugat din ng pagkiling sa kanya ng ibang tao. Nagpunta siya sa ospital para magtanong. Di niya inaasahan na ang mga tattoo niya ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga nurse sa ospital. Mag-usisa sila ng mag-usisa. Lahat ay nag-iisip na hindi simple ang kanyang pinagmulan at background. Iniisip din nila na nakakuha ang ospital ng malaking kontrata. Pero sinabi sa kanya ng doktor, na para matanggal ang napakalaaking tattoo na iyon, ay hindi pwedeng gamitan lang ng gamot. Kailangan ng maraming beses na paggamot, at napakataas ng halaga. Dahil walang pera si Tae-jek, pansamantala niyang iniwan ang bagay na iyon. Una, nagkaroon siya ng trabaho sa isang auto repair shop malapit doon. Puri ng amo si Tae-jek sa kanyang performance. Sabi nito, hindi lang siya masipag, hindi rin siya umiinom. Ang napakalaking pagbabagong ito ay nakapagpagtataka kay Police Officer Junggo na nagsasagawa ng regular na follow-up. Hindi lang iyon, para lubos na makasama sa lipunan, para maging isang taong kapaki-pakinabang sa lipunan. Lihim na nag-enroll din si Tae-jek sa isang paaralan para sa pag-aaral. Masigasig siyang nag-aaral, at umaasang makakapag-aral sa kolehiyo. Para tunay na mabago ang kanyang buhay, nakita ito ni Haejo nang pauwi na siya galing sa paaralan. Parang hindi siya makapaniwala. Samantalang si Tae-jek naman ay nagsusundo kay Haejo pagkatapos ng klase, at sinamahan siyang kumain sa isang carinderia. Nakita ni Daerim, ang campus bully na may lihim na pagtingin kay Haejo, kaya siya bigla na lang binugbog. Hayop. Sira ulo. Oy. Ano ba? Kahit natakot ang mga gangster dahil sa nakitang tattoo ni Tae-jek, nahiya pa rin siya dahil sa gusto niyang magbago. Wala siyang nagawa kundi ang umalis na lamang ng tahimik. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, halata ang pagbabago ng pakikitungo ni Haejo kay Tae-jek. Dati, medyo ayaw na ayaw niya rito, at iniisip pa ngang may pagka-slow si Tae-jek, ngunit nagsimula na siyang ma-curious sa biglang sumulpot na kuya niya. Unti-unti na rin siyang pumayag. Madalas na niyang tinatanong sa ina ang nakaraan ni Tae-jek, ngunit lagi namang sinasadya ng ina na itago, at hindi sumasagot, parang mayroon silang itinatago na ayaw nilang pag-usapan. Nang araw na iyon, natanggap ni Tae-jek ang kanyang unang sweldo. Ang una niyang ginawa, ay ang pagbili ng bagong sapatos para kay Diakye na nakalagay sa magandang kahon. Sinasaway ni Desi si Tae-jek dahil sa pag-aaksaya ng pera. Pero hawak-hawak niya ang sapatos na parang kayamanan. At napaiyak sa sobrang tuwa. Lumapit si Tae-jek, at niyakap si Desi ng mahigpit at may pagmamahal. Nagpasalamat siya sa pag-unawa at pagmamahal ng kanyang ina. At naantig din si Desi sa taos-pusong pagsisisi ng kanyang anak. Siyempre, hindi rin niya nakalimutan ang regalo para sa kapatid niya. Isang MP4 na matagal nang gustong-gusto ni Huizu. Natulala si Huizu sa tuwa nang matanggap ang regalo. Kinuha na niya ng litrato ang lahat sa bakuran. Hawak niya ito ng mahigpit. Unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Habang nag-aaral sa bakuran, nakita ni Huizu ang notebook na laging pinahahalagahan ni Tae-jek. Nakangiti niyang binasa ang wishlist ni Tae-jek. Uminom ng coke hanggang sa magsuka. Magpakulay ng buhok. Ang boring naman ng lahat ng ito. Nakita niya ang wishlist na puno ng mga hiling. Isa sa mga iyon ay ang mag-picnic. Napagpasyahan ni Haejo na tulungan si Tae-jek na matupad ang wish na ito. Weekend. Dumating sila sa pampang ng ilog, silang tatlo. Pinagmasdan nila ang malinaw na agos ng sapa sa kanilang paanan. Sana ganito rin kaliwanag at kalinaw ang buhay ko. Ang hiling ni Tae-sek. Hindi napigilan ni Haejo na ibahagi sa nanay niya ang isang sikreto. Sinabi niya na tinuturuan siya ni Tae-sek hindi lang ng math, kundi gusto rin itong makapagkolehiyo. Agad na na-excite si Diakye nang marinig iyon. Anak ko.
Kung makakapasok ka sa kolehiyo, ang matrikula, ako nang bahala bilang nanay mo. Kaya mo yan. Umakyat ka na at kumain ng pakwan. Mamaya na lang ako aakyat. Umakyat ka na. Halika na at kumain. Ang sarap. Sasabay ka sana sa kuya mo. Bakit mag-isa ka lang kumakain? Ibaba na. Pagkatapos ng picnic, pag-uwi, kinuna ni Haijo ng family picture gamit ang MP4 na regalo ni Tesep ang tatlo. Si Tesep naman ay nahihiya lang at nakangiting tulala.